Hello guys, this is Jobs from Server 106. Today, tatalakayan natin ay yung fluorite. Ibabahagi ko sa inyo yung mga kaalaman ko or experience natin pagdating sa fluorite. Yan. Tsaka guys, itong ibabahagi ko sa inyo ay base lamang sa aking experience at sa aking mga nakakita sa ating mga kaibigan. So, yun. Maraming mga nagtatanong nito mula noon pa, ngayon lang natin to sasagutin. So, ayan. Ibabagi ko sa inyo yung ating kaalaman. Magmula simula, level 1 to level 596. Yan. Paano tayo nagsimula pagdating dito sa ating fluorite? Ang starting ko guys, pagdating sa fluorite is iba-iba. Dati, ang fluorite ko, kung ano yung meron sa inventory natin na nare-recycle, I mean nasa salvage. Double check lang natin Ayan. Salvage. And then, yun, mabalik tayo. Lahat ng mga fluorite na magmula level 1 hanggang umabot ako ng level 500, lahat yun ginagamit ko. Kahit water. Yan. So, nandito na tayo sa ating fluorite. Mabalik tayo kung ano yung naka-equip sa atin. Makikita nyo level 12 ice. Dito sa armor ko may wind. Level 12, dalawa. Then, isang level 12 ice. And then, sa weapon naman, level 12 fire, no? Tatlo. Dito rin sa kabila. Nakapansin nyo, iba-iba. Diba? Pero based on my opinion, guys, o sa base sa aking experience, kung kayo ay MG class or sabihin na nating damager yung gusto nyong style, ang unang may re-recommend ko sa inyo is number 1 ay ice. Kapag ka sa server nyo maraming ice, i-all ice nyo na. Sa akin kasi guys, bakit ako merong fire dito? Napapansin nyo, ang unang reason kasi ay wala na akong mabiling mga ice. Sobrang hirap. So, kumuha na lang ako ng fire. Ito, yung tanong ng iba. Bakit hindi na lang daw ako dumiretso sa ice? Nag-fire pa ako. Yun. Good. Ano rin yan? Good question. Pagdating kasi guys sa damage, mas hinabol ko yung attack kesa doon sa dito sa kung saan may ma-activate siya, no? Dito. Ako kasi guys, ang ginawa kong strategy, level 147, okay na ako. Bakit? Kasi ang hinabol ko lang is yung 20% chance of triggering 34% attack bonus. Mas maganda ako makuha nyo tong nasa ibaba hanggang dulo. But, hindi siya ganun kadali. Mas maganda pa rin, guys, na mas max nyo yung level nung fluorite nyo kesa doon sa mag-focus kayo sa all ice. Bakit? Dahil mas mahalaga yung magic attack kesa dito sa mga bonus. Ito. Ako din, ang build ko kasi guys is damager na hybrid. Bakit ko nasabing damager na hybrid? Kasi naglagay ako ng wind ng dalawa. Dahil lang MG, alam naman natin, sobrang lambot na ito. Makikita nyo kasi yung wind kapag na may level 21 kayo, may makukuha kayong 4.18% na PVP damage reduction. So, napalaking tulong yan. Plus, yung makukuha nyo kapag na-max nyo yung fluoride ng level 12 na 207. Malaki ang pagbabago nyan, lalo na kapag may makaharap ka ng mga kapwa mo MG. May dagdag kunat kahit papaano. Yan.
And then, pagdating naman sa fire guys, bigyan ko kayo ng information about sa ice. Pwede naman kung hirap din kayo makakuha ng ice, pwede rin kayo mag-fire. Yan. Hanap muna tayo ng boss. Pwede naman din kayo mag-fire. Sa akin kasi, mare-recommend ko ang ice fluorite sa mga tank, yung mga makukunat. Kasi kung titignan dito guys, pag binasa nyo siya, when attack, so kapag inatake ka, dun lang siya gumagana. So kung malambot ka at mabilis ka mamamatay, tingin nyo gagana pa ba yung ice? Opinion ko lang naman yon. So kung ikaw is whaler, para sa akin good ang ice. Pag hindi ka whaler, good ang fire. Bakit good ang fire? Kasi ang fire naman, yung attack mo. So kapag umatake ka, yan yung malaking tulong. Tsaka isa pa guys, ang pinakamaganda sa fire, yung mataas na level, hindi yung itong ano lang, 21. Ang pinaka the best dito, or sabihin natin itong mid, di pa yan maganda. Ang pinakamaganda rito yung max. Kasi yung max na ito, 7k yung dagdag. Makikita nyo, magda-double siya. Kung nag-all fire kayo, ma-level 12 nyo lahat, plus 7k damage yun. Sobrang laking pagbabago nun. So, yan. Sa akin, ang fire, good choice yan. But, isa lang ma-recommend ko sa inyo guys. Kahit itong water, pwede nyo yung gamitin. Kahit, basta ma-level 12 nyo lang lahat. Or mataas ang level, yun yung pinakamalaga. Tsaka bigyan ko kayo ng isang tip guys. Kung gusto nyo tumaas yung battle points nyo, maging top 1 kayo, top 2, top 3, kung ano yung goal nyo. O kung gusto nyo may maabutan kayo, mag-attack kayo, patasin nyo yung attack nyo. Yung ice, ito ang isa sa mga best way para mas tumaas din yung inyong BB points. Tsaka hindi lang BB points yan. Malaking tulong ang isang ganito na pagdating sa damage. Dahil pagdating sa level, ito, talakayin naman natin about pagdating sa level 500 to 600. Pagdating sa level 500 to 600, ang level 100 to 500, lagay mo lang lahat. Kahit anong fluorite. Basta mataas ang level. Pagdating ng level 500 to 600, dyan ka na mamili ng fluorite na gusto mo. Dahil, dyan yung magiging question kung hanggang saan mo kayang pataasin yung damage mo. Kasi, hindi ka na magle-level. I mean, hindi ka na makakuha ng stats. Ang makukuha mo na, pag nag-level 500 ka, is skill points o general talent point na pagpipilian mo dito sa master talent, no? Yan, nakita nyo kung saan ito nilagay. Kaya, yun guys, ang isa sa mga tip pa. And then, kapag nag-level 500 kayo, isagad nyo na sa fluorite. Yan ang pinaka the best. Lalo na kapag katapon kayo sa server, isagad nyo na hanggat maaga pa. Para hindi na kayo mahirapan hanggang dulo na bumili pa ng bumili. Yan. Makikita nyo naman tayo almost max na. Diba? So, kinuha ko lang yung 4% damage reduction sa wind, no? Yung level 21. So, minax ko lang yung dalawang wind dito. Pero may ice pa rin, no? Then, ito na yung last. Almost max na rin ako, guys. Ang titignan, diba? Ayun, mabilisang sagot lang yun pagdating sa fluorite, no? About naman sa, yung question naman about sa ibang class, kung pwede rin siya sa Arch, sa Elf, sa Summoner, sa Dark Lord. Yung aking opinion, guys, is good pangkalahatan yun. Pwede rin siya sa Elf para mas mabilis kayo magpa-level. Tsaka isa pa, kapag kayo ay pure water, sabihin natin nag-build kayo ka. Meron kasi iba nag-build pure water. Puro level 10. Ang problem sa pure water, sobrang lambot mo. Malaki nga yung buhay mo pero malambot ka. Isa pa doon, kapag ka pure water ka, ang bagal mong pumatay ng red boss. So, may mga kilala ako dito sa server na gano'n ang ginawa. Water type.
yun nga daw, mahirap pumatay ng red boss. So, nasa inyo yun kung handa kayong magtiyaga sa red boss at babase kayo sa HP, no? And then, pagdating naman dito guys, bigyan ko kayo ng isang tip kasi may mga ibang player din na hindi pa nila alam. Etong plan 1, yan yung first set mo. Kung gusto mo magkaroon ng second set, i-click mo lang tong plan 2. Yan, maglalagay kayo. Pagdating kasi sa mga level 650 tingin ko or 700, ang usapan naman dyan is kailangan mo na may plan. Ang plan 1 mo, all eyes, plan 2, all win. Ganun ang ginagawa ng iba. So sa ngayon, ang pinakamahalaga is mapataas mo yung level mo ng flow right. Yan. Yan ang pinakamahalaga sa ngayon. Tsaka, yan din ang way parang sa bilis kayong makapagpatay ng red boss. Kapag naglagay kayo ng maraming fluoride. Tsaka syempre, pampakunat kung magwa-water type ka, pero hindi siya advisable para sa akin. Base sa opinion ko guys hindi rin maganda mag-wind lalo na pagka magra-red boss ka. Kasi, di naman na yun, di mo na kailangan yun. Lalo na kapag nagkaroon na ng update. Sa server kasi nagkaroon ng update yung HP, yung potion. So makikita nyo yung potion ko 9k na. Yan. Yan na lang ang kailangan nyo hintayin. Hindi nyo na kailangan maghanap ng pakunat. Kailangan nyo lang magpa-level. Yan. And then patasin yung floor. Ayun. Mukhang dito na guys magtatapos ang ating information about sa fluoride. Kung meron kayong ibang tanong, mag-comment lang kayo dito. And then tatalakayin natin yan. Ang possible next na tatalakayin natin kung paano magpa-level ng mabilis, kung ano ang kailangan mong diskarte pagdating sa VIP level. No, dito. Dahil ito napakalaga nito guys, yung VIP mo. Ayun, Eternal Emblem tayo. Kapunta na tayo ng Radiant Emblem. So, yan, tatalakayin natin yan. Kung gusto mong hindi ka mapag-iwanan sa server nyo, kung gusto mong maging top 1, ayan, andito yung sagot sa next na upload natin. At ayan, ngayon magpapaalam na ako guys at sana ay may natutunan kayo kahit konti dito, no? Ayan, bye bye guys. See you.